Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, may ginagawa tayo na hindi naiintindihan ng ibang tao. May mga malalalim kasi tayong dahilan na sa tingin natin ay hindi na nila kailangan pang malaman. At nang dahil doon, tayo ay nahuhusgahan. At kapag tayo ay nahusgahan, tayo rin ay nasasaktan. Pero minsan, aminin din natin, kung yung iba naman ang may ginagawa na sa tingin natin ay taliwas sa ating paniniwala at kinalakihan, madali lang para sa atin na sila ay husgahan. Siguro sadyang ganyan lang talaga ang tao. Ayaw niyang mahusgahan, pero minsan, siya ay nanghuhusga rin naman ng kapwa niya. Ikaw ka, barangay, naranasan mo na bang manghusga sa iyong kapwa? Dear Mama Mia, ako si Kim, 18 years old. Tungkol sa nanay kong mahilig magbalot ng mga pagkain sa handaan o yung pagti-take out ng mga natirang handa. Ito yung kwento ko, Mama Mia. Siya si Nanay Chona, 56 years old. Hindi ko nagustuhan yung paghahakot niya ng mga pagkain sa mga handaan. Nakakahiya eh. Hindi naman nag-ambag si nanay sa mga handa, pero kung makakuha siya, akala mo siya ang nag-sponsor. Hindi ko naman siya masabihan, Mama Mia, dati na wag ugaliing magbalot ng handa. Dahil hindi lang siya ang bisita. Noon kasi, Mama Mia, akala ko paminsan-minsan lang yun. Akala ko gagawin niya lang yun dun sa mga kamag-anak namin. Pero Mama Mia, naging hobby na kasi talaga ni nanay itong pagbabalot ng handa. Kulang na lang ilagay niya noon sa resume niya bilang special skills niya kung sakaling maghahanap man siya ng trabaho. Mama Mia, nakakahiya mang aminin pero kahit nung nagsimula ang pandemya ay hindi pa rin natinag si nanay sa pagte-take out ng mga handa. Minsan ay nagawa ko siyang pasaringan. Pero ang masakit doon, kahit parinig ako ng parinig, hindi naman nararamdaman ni nanay yon. Tawag mo ba ako, Nay? Kanina pa. Punasan mo nga ng tuyong basahan tong mga hinugasan ko. Dami naman ito, Nay. Ibibenta ba natin tong mga plastic na lalagyan na to? Anong ibebenta? Sayang naman. Magagamit pa yan. Pati itong bote ng mayonnaise tsaka lalagyan ng ice cream. Ma, wag mong sabihin gagawin mong baunan ko to sa susunod na pasukan, ha? Abay, bakit naman hindi? Saka magagamit pa nga yan. Matitibay ang mga yan kaysa dun sa mga nabibili sa mall. Ano nga pong gagawin nyo pa dito? Ibenta o kaya itapon na lang natin. Sobrang dami na nito Di na nga kasya dito sa tukador natin Pang take out yan. Ay, sa mga birthday yan na naman ba yan? Pwede rin sa lamay. Lalo na yung mga mainit na sopas tuwing huling gabi. Talaga bang kahit yung pagkain ng patay ipapatusin nyo pang iuwi? Bakit? Nakakakain pa ba yung patay? Wala pa kayong ibang hobby, Nay? Yung pagbabalot lagi ng mga pagkain sa handaan. Kayo na mga tropa mo, miyembro ng take-out gangs. O siya, ituloy mo na yung pagpupunas dyan at nagmamadali ako. Saan ang lakad? May birthday akong pupuntahan. Kaya nga dalian mo na sa pagpapatuyo ng mga lalagyan ng pagkain na yan. Hindi pwedeng tumutulo-tulo pa yan habang nagsasalok ako ng mga pagkain. Nay, kalmahan mo naman sana yung pagkuha ng pagkain. Ang dami nitong lalagyan mo, Parang wala ka ng balak na pakainin ng ibang bisita
Mayaman yung may birthday, marami raw handa. May lechon pang araw. Isasabay daw kasi yung 40 days nung nanay niya sa birthday niya para minsanan yung handaan. Basta Nay, kahit 3 lalagyan lang ang dalin mo. Huwag itong lalagyan ng ice cream, nakakahiya eh. Nakakaslap soil. Ano ka ba? Yan na nga ang maganda lalo kung may sarsa yung ite-take out. Iwas tapon. Tapos ako na naman na maghuhugas nito mamaya. Sobrang masebo na naman. Ako pa pahihirapan nyo eh. Yan na nga lang ang role mo dito sa bahay bukod sa pagiging pabigat. Huwag ka nang mareklamo dyan. Tumatakbo ang oras, dalian mo pagpupunas. Nay naman eh. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka katamad, sana nung pinanganak kita, tinubigan ko na yung ilong mo para hindi ka na nabuhay. Bakit po kailangan yung maging bayolente? Para lang sa mga plastic na lalagyan na to, kinakalimutan nyo ng anak nyo ko. Palalayasin pa kita kapag wala akong maabutang lumpia mamaya. Dalian na dyan! Mama Mia, alam ko namang nakikinabang din ako sa mga nabalot na handa ni nanay dati. Yung mga spaghetti, lumpia, cake at menudo, aminado naman akong na-enjoy ko ang lahat ng yun. Pero hindi ko maiwasang makaramdam noon ng hiya, lalo't alam kong sobrang nakukuha lagi ni nanay. Ilang beses na rin akong nakakarinig noon ng hindi magagandang salita sa mga kapitbahay namin at ibang kakilala dahil nga sa hilig ni nanay na mag-uwi ng handa. May mga narinig ako na patay gutom daw ba si nanay. May mga nagsabi rin na siguro may babae na si tatay kaya hindi na siya nabibigyan ng perang pambili ng ulam. Narinig ko nga rin doon sa isang kapitbahay namin, Mama Mia, na abusada at parang kulang raw sa GMRC itong nanay ko. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako sa mga narinig ko. Aminado akong gusto kong lumaban noon sa kanila para ipagtanggol ang nanay ko pero hindi ko na lang ginawa. Minsan, Mama Mia, naisip kong sabihin na lang kay nanay ang lahat ng naririnig ko. Pero inatrasan ko na lang din ang ideyang yon. Alam ko naman na masasaktan si nanay kapag ginawa ko yon. At kahit ganun ang nanay ko, ayoko naman siyang saktan. O Nay, buti naman at umuwi ka na. Nakailang tawag na si tatay, hinahanap ka. May sasabihin daw sa'yo. Kung san-san kayo nagpupunta eh. Nanay ba kita para sermonan mo ako? Tulungan mo nga ako dito. Ano na naman tong bit-bit nyo? Shh! Amoy handa na naman yan ah. Hinakot ko yung mga natira dun sa birthday nung si yung kapitbahay ng kakilala ko. So di nyo kilala ng personal yung pinuntahan yung birthday? Hindi, inaya lang ako nung kakilala ko. Sinabi niya na may handaan daw doon. Maraming natira kaya sumugod na ako. Di na ako nakapagpaalam sa'yo kanina. Pasensya ka na. Di ba kayo nahiya na pumunta kayo nang hindi naman pala kayo in-invite? Inimbitahan ako, no? Inimbitahan ako nung kakilala ko na kapitbahay nung may birthday. Pero yung nag-birthday mismo, hindi kayo in-invite. Ayos lang yun. Hindi naman halos napansin eh. Saka gusto nga niya maraming dumalo kasi lagi siyang mag-isa. Tapos marami ring handa. Alangan namang ipagdamot pa nila, di ba? Grabe ka na, Nay. Alam mo yun? Parang inispalto na yung mukha mo sa sobrang tibay at tigas. Kanina nga nang lambot yung pagkatao ko nung habang sumasalok ako ng metsado, may lumapit sa akin tapos tinanong kung sino raw ba ako. Kung kakilala ko raw ba yung may birthday at saka kung taga saan ako. Ang hirap palang mahuyo sa handaan, no? First time ko yun eh. At parang tuwang-tuwa pa kayo, Nay. Ay, sign na yan para itigil na yung panglilimas nyo ng handa. Oras na para mag-retire. Hanggat may birthday at namamatay, hindi ako titigil sa pagkuha ng handa. Kasi sayang. Paano namang sayang? Naku, Nay, mga rasonan nyo eh. Alam mo naman ang mga tao, laging may pasobra ang handa. Kasi po, may mga katulad yung sobra ring kumuha. Kaya pinaghahandaan nila ang pagdagsa yung mapang-abuso sa spaghetti at lumpia.
Kesa naman sa masayang, di ba? Natutuwa pa nga yung ibang kinukunan namin ng pagkain Kasi hindi nasasayang, hindi napapanis. Sa init pa naman ng panahon, madaling mapanis ang mga pagkain. Kami ang nagliligtas ng mga handa para di masira at maitapon lang. Ay, tawagan nyo na lang si tatay. Kanina pa yung nag-aalala. Kahit kailan, Mama Mia, ay hindi na ako nanalo sa argumento kay nanay. Lagi siyang may sagot pabalik sa akin tungkol sa pag-uuwi niya ng mga handa. Sa totoo lang, Mama Mia, bago ang pandemya, hindi naman ganun karaming kumuha ng handa itong si nanay. Naalala ko nga, saka lang siya mag-uuwi noon kapag sinabihan siya ng may handa. Kumukuha lang yan noon, Mama Mia, kapag ilang beses na siyang pinilit. Lalo na nung nagsimula na ang pandemya. Biglang nagbago ang nanay ko. Naghakot ng handa. Hindi na siya nahiyang magdala ng mga plastic containers at yung tipo pati ata yung may handa iuuwi na niya. Inaraw-araw niya ang pagpunta sa mga nababalitaan niyang may mga handaan. Kahit ang totoo ay hindi naman niya kilala kung sino ang may handa. Minsan, Mama Mia, naisip ko na samahan ko na lang kaya si nanay sa pagpunta sa mga handaan para naman mabawalan ko siya kapag sobra na ang nakukuha niya. Pero naisip ko rin na hindi naman talaga siya nakikinig sa akin. Ni minsan ay hindi naman siya nakarinig ng mga sinasabi ko. Kaya hinayaan ko na lang siya. Dinasal ko na lang na sana isang araw ay marirealize ni nanay na sobra na ang nakukuha niya. Ilang beses ko na ring tinanong kay Lord noon kung kailan niya ba pagbibigyan ang mga prayers ko. Kasi Mama Mia, sa totoo lang, ang pinakamalaki at pinakamahaba kong prayer ay itong tungkol sa nanay ko. Minsan, Mama Mia, Sabado ata noon, hiniritan ako ni nanay na puntahan ko raw ang nabalitaan niyang birthday party sa kapitbahay. Marami kasi itong kailangang tapusing labada nung araw na yon. Kaya naman inutusan niya akong magpunta para magbalot ng handa. Na-excite pa nga itong nagkwento. Nabalitaan daw niya na marami raw handa at maayos yung catering na nakuha ng aming kapitbahay. Sinabi pa nga niya na mukhang hindi raw madaling mapanis ang mga handa tulad nung ibang napuntahan niya. Nagulat ako, Mama Mia, na para bang pinapasa na niya sa akin ang pagiging take-out girl niya. Pinasa nito bigla sa akin ang responsibilidad bilang legit na nang uuwi ng handa. Mama Mia, sa totoo lang ay never kong na-try pumunta sa mga handaan para lang makapag-uwi ng pagkain. Lahat ng mga naimbitahan akong handaan, kasal, birthday o kaya lamay man, ay hindi talaga ako nagpupunta. Marami akong sinabing dahilan dahil sadyang mahiyain talaga ako una pa lang. Hindi nga nagmana sa akin si nanay kaya sayang. Ready ko na pala yung mga lalagyan ng handa. Ay, anong oras po kayo pupunta ng handaan yan? At sana naman yan? Hindi ako, ikaw. Ha? Ano pong ako? Ikaw ang pupunta sa handaan. Ayoko! Hindi pwede. Huwag niyo na ako idamay sa hobby niyong yan. Marami kasi kung labahin. Puro mga damit mo pa yon. Pati panty mo, ako pa naglalaba. Kaya ikaw ang magpunta. Hindi niyo ako madadaan sa pangungonsensya niyo, Nay. Alam ko na yung bigla-bigla niyong lalaban mga panty ko kasi hihingi kayo ng pabor sa akin. Ngayon lang naman to. Sige na naman, anak. Di ka ba naaawa kay nanay? Pagod na ngang maglaban ng sangkaterbang damit mo. Tapos mapapagod pa akong maghakot ng handa. Di wag po kayo magpunta ng handaan. Di naman required yun
Sayang naman. Ang lapit-lapit nung handaan na sinasabi ko eh. Diyan lang sa kapitbahay natin. Kilala mo yon. Kaibigan mo nga yung kapatid nung may birthday eh. Kapatid ni Franco yung may birthday? Si Ate Jana? Naku, Nay, hindi kami close nun. Nakakahiyang pumunta. Hindi yan. Kakilala mo naman at kaklose yung kapatid, di ba? Lagi ko nga kayong nakikitang nakatambay dyan sa labas eh. Di ka na nun kukwestiyonin kung sakaling kukuha ka ng handa. Kahit na, Nay. Buti sana kung si Franco yung may birthday, baka pwede pa. Kailan ba yung birthday nung Franco na yon para malista ko na sa notebook ko? Yang ka na naman, Nay eh. Di ka na matinag-tinag sa pagkauhaw mo sa mga handa. Sige na naman na. Ngayon lang. Hindi na kita pipilitin sa susunod. Nagkataon lang kasi marami kong lalaban. Bukas na po kayo maglaba para kayo nang pumunta sa kabila. Wag na ako. Bukas may nakaschedule akong birthday na pupuntahan. Kasama ko ang ninang Sol mo. Malayo yon. Si Nanay ang daming rason. Sumaglit na kayo dun kung gusto nyo makakuha ng handa. Ako na ang mag-uumpisa maglaba dyan. Kasi nga anak, mas maganda kung ikaw ang pupunta doon. Magandang ikaw yung manguha kasi kilala ka na eh. Hindi naman ako nagagawi doon. Nakakahiya kung ako pa ang kukuha ng handa, di ba? Wow, nakakaramdam pa rin pala kayo ng hiya, Nay. Kayo po ba yan? Hinaplos po ba kayo ng kapre? Kaya bigla-bigla ang pagbabago nyo ng direksyon sa buhay? Hindi na ako natutuwa ha. Sa ayaw at sa gusto mo, pumunta ka. Ayoko magluto ng ulam mamaya kaya kita pinapakuha ng handa. Kung di ka pupunta, bahala kang humanap ng kakainin mo. Nay naman eh, nakakahiya. Hindi ako nakahindi kay Nanay Mama Mia. Nung sumeryoso na siya, alam kong gusto niya talagang ipagawa ang pagkuha ng handa sa kapitbahay namin sa akin. Talagang desidido na siyang makapag-uwi ako ng handa. Yun ang unang beses na makakahawak ako ng mga plastic na lalagyan para paglagyan ng iuuwing ulam. Inakala kong tagahugas lang ako ng mga yun kapag nagte-take out si Nanay. Inakala kong taga-ready lang ako ng mga yun sa tuwing lalabas si Nanay kasama ang kaniyang mga kaibigan. Hindi ko talaga inasahan na ako na pala ang gagawa nun para sa kanya. Pakiramdam ko nga dati, Mama Mia, ay ipapaulit niya yun sa akin kapag naging successful ang unang take-out ko sa handaan. Dinasal ko talaga kay Lord na wag naman sana. Mama Mia, 4 na lalagyan na ang pinadala ni Nanay sa akin. 4 lang ha, pero malalaking lalagyan yun. Actually, 6 dapat yun, pero tinapon ko yung 2 nung nakalabas na ako. Tinapon ko dun sa isang store nung bumili ako ng candy bago pumunta sa aming kapitbahay. Candy kasi ang naisip kong pangtanggal ng kaba ko kapag hahawak na ako ng sandok para magbalot. Sa totoo lang, Mama Mia, gigil na gigil talaga ako nun kay Nanay. Pero iniisip ko na lang na mabuti at kaklose ko yung kapatid ng may birthday. At least hindi masyadong nakakahiya. Si Ate Jana yung may birthday noon. Hindi ko talaga siya naging kaklose dahil mas matanda siya sa akin ng 12 years. Tsaka sinabi ni Franco noon, suplada daw ang ate niya. At namimili ng mga sasamahan at kakaibiganin. Ba dito? Umupo ka muna doon. Huwag yung nakatayo ka lang dyan sa gate. Mahaharangan mo yung mga papasok pang bisita. Halika dito. Kararating ko lang din, Ate Jana. Happy birthday nga po pala. Salamat. O nga pala, wala si Franco ha. Umuwi sa amin sa probinsya. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Kaya nga nagulat ako nung nandito ka kasi wala naman siya. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Di ko kasi siya nakakausap lately Kaya ka pala napasugod dito. Hindi ka man lang na-inform na wala yung kapatid ko. Akala ko kasi siya ang pinunta mo. Ay hindi ate, pumunta ako para maki-birthday sana sa'yo. Hindi naman importante kung wala si Franco. Hindi naman tayo close, di ba? Joke lang yun ha.
Di bale, sasabihin ko sa kanya mamaya na nagpunta ka para maki-birthday. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. May magdadasal po ba muna bago kakain? Pasensya na Ate Jana ha. Hindi ako sanay na nagpupunta ng mga handaan eh. Hindi ko alam kung anong proseso. Ayaw nga no. Hindi ka pala katulad ng nanay mo na hustler sa handaan. Hindi ka tuloy naturuan. Nagulat nga rin ako na hindi ko pa siya nakikitang umaaligid-aligid dito eh. Hindi ba niya naaamoy yung nilulutong spaghetti sauce? Naglalaba kasi siya ngayon Ate Jana. Kaya ako ang inutusan. I mean ako yung pumunta rito para maki-birthday. Ah, ganun ba? Himala yun ha? Absent ang nanay mo sa handaan? Ang weird pala ng feeling. Ate Jana. Hindi ko napansin. May dala-dala ka na palang pang-uwi ng handa. Like mother, like daughter pala ang peg. Joke lang. Si nanay kasi yung... Basta ha, hintayin mo muna makakuha yung lahat ng bisita bago ka mag-uwi ng handa. Alam mo naman, nakita mo naman, hindi ganun karami yung hinanda ko. Sapat lang para sa mga naimbitahan. Hindi ko naman kasi alam na pupunta ka. Hindi kasi kita naimbitahan, di ba? Akala ko po kasi nandito si Franco. Hindi naman si Franco yung may birthday para siya yung mag-invite, di ba? Pero hayaan mo na yun. Andito ko na rin lang naman. Gawin mo na yung ginagawa ng nanay mo madalas. Mag-uwi ng handa. O basta yung usapan ha, konti lang ang iuuwi. Baka pati yung mantel ng mesa namin ay maiuwi mo. Or puntahan ko lang yung mga kaibigan ko ron. Wait mo lang yung prayer tapos pwede ka nang kumain. Mama Mia, napahiya talaga ako sa mga sinabi ni Ate Jana. Hindi ko na nagawa pang kumuha ng handa nila. Hindi na nga rin ako nakikain dahil sa sobrang pagkapahiya ko sa mga sinabi niya. Pinagtitinginan nga kami ng ilang bisita na nakarinig sa mga sinabi niya sa akin. Nakita ko rin na nagbubulungan sila. Alam kong patungkol sa akin ang mga naging bulong na yon. Sinubukan kong baliwalain ang mga yon, lalo na yung mga sinabi ni Ate Jana. Pinaniwala ko na lang ang sarili ko na biro lang ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Pero alam mo Mama Mia, kahit pabiro ang mga sinabi niya, kahit dinagdagan pa niya ng tawa, alam kong intensyon niyang ipamukha sa akin ang pagiging garapal ni nanay sa handaan. Hindi na ako nagpaalam pa kay Ate Jana. Diretso na lang akong lumabas ng gate nila. Naramdaman kong nakatingin sa akin ng mga bisita, lalo na yung nakasaksi sa usapan naming dalawa. Nagmamadali akong makalayo sa lugar nila. Umuwi na lang ako at nilapag ko ang mga walang laman ng plastik na lalagyan sa lababo. May halong dabog ang pagbaba ko noon ng mga plastik. Doon ko pinasa ang nararamdaman kong pagkapahiya sa birthday ni Ate Jana. Nung nakita nga yun ni nanay ay sumama ang loob niya dahil hindi ako nakakuha ng handa. Pero Mama Mia, mas lalong sumama ang loob niya nung malaman niya ang mga sinabi ni Ate Jana sa akin. Namula sa galit ang nanay ko. Sa paningin ko nga ay para siyang isang dragon na handa ng magbuga ng apoy sa kung sino man ang makaharap niya. Natakot talaga ako doon Mama Mia dahil baka ako ang una niyang mabugahan. Yun ang unang beses na nakita kong nagalit si nanay Mama Mia. Sinabi ko sa kanya lahat ng sinabi ni Ate Jana. Nadala na rin kasi ako ng damdamin ko noon. Nasaktan ako sa mga sinabi nito sa akin kaya naman nagsumbong na ako kay nanay. Hindi likas ang pagiging sumbongera ko. Mama Mia, unang beses kasing napahiya ako ng ganon. Kaya sinabi ko yun sa nanay ko. Hindi ko lang inasahan na sobra ang naramdamang galit ni nanay.
Inakala kong lilipas din ang galit niya nung araw na yun. Inisip kong baka konting kape lang mahimasmasan na rin siya. Pero hindi. Sinugod niya tuloy si Ate Jana after nitong makapaglinis ng bahay. Naramdaman kong pinagpraktisan ni nanay ang mga sasabihin niya sa pagsugod niya. Nakita ko kasi siyang pagalaw-galaw ng bibig habang nagpupunas ng mesa namin. Sinabi niya sa akin na papatapusin muna niya ang birthday bago siya sumugod para hindi raw masyadong eksena. Mama Mia, nakita ko talaga na nanginginig nun sa galit si nanay nang makalabas na siya ng bahay namin. Hindi na nga siya nagpalit pa ng damit. Marumi nun ang damit ni nanay at basang-basa pa ito ng pawis, dala ng pagod at galit syempre. Sinubukan ko siyang pigilan nung nahimasmasan na ako sa sama ng loob ko pero hindi nagpatinag ang nanay ko. Ilang beses nitong tinanggal ang pagkakakapit ko sa kanyang braso para sana wag na siyang tumuloy kina Ate Jana. Bumalik na po tayo sa bahay! Hindi pwede! Ang sasakit ng mga sinabi ng babaeng yan, no? Kailangan niya maturuan ng leksyon! Jana! Jana! Oh, Aling Chona! Kumakasigaw naman kayo dyan. Kala nyo gutom na gutom kayo sa handa. Kumain na po ba kayo? Ikaw, kumain ka na ba ng good manners and right conduct? Para kang di nag-GMRC sa school, ah! Wow naman po! Ay yung paghahakot nyo ng mga handa kahit marami pang kakain, hindi ba naituro rin yun sa GMRC? Mata pobre ka! Kala mo naman kung napakasarap ng handa mo? Pwe! Sabi nga ng mga bisita ko sobrang sarap nga Sayang hindi nyo natikman. Mukhang nahiya na tong si Kim na kumuha. Pero may natira pa ron, pwede ko kayong ipagbalot. Huwag na! Baka lasang amag na hinaluan ng asukal yung handa mo! Pwe! Sus, ganyan ba kayo lagi sa handa ang pinupuntahan ninyo? Makikikain tapos manlalait? Sasabihin hindi masarap pero mag-uuwi pa rin? Ate Jana, tama na po. Uuwi na kami ng nanay. Mabuti pa nga, nakakahiya yung pagsugod nyo rito. Hindi lang kayo napagbigyan mag-uwi, nagkaganyan na kayo. Iba rin talaga epekto pag nasanay na pinagbibigyan no? Alam mo, bastos ka! Kala mo kung sino kang mayaman para manglait? Kala mo naman di nyo nasubukang mag-uwi ng handa kahit kailan? Imposibleng hindi ka nakakain sa mga handaan at mag-uwi kahit isang pirasong lumpia! Hoy, Aling Chona! Huwag niyo po akong igaya sa inyo! Hindi lahat ng tao katulad yung makakapal ang mukha! Kung makiki-birthday man ako dahil iimbitado ako. Pumupunta ako sa mga birthday para makiselebrate at hindi para abangan yung handa. Kakahiya! Ang linis mo masyado? Feeling alta ka na di nag-uuwi? Hoy, para sabihin ko sa'yo, yung nanay mo, nakakasama ko yan sa pag-uwi ng mga handa nun. Kaya huwag kang masyadong magmalinis dyan na akala mo walang bahay ng inuwing spaghetti ang sikmura mo. May pride po ako, Aling Chona. Kung mag-uuwi man ang nanay ng handa, sisiguraduhin kong hindi ako kakain. Mas pipiliin ko pang mag-ulam ng lupa kaysa mag-ulam ng handa na dinakot na mga katulad ng sugapa sa handa. Nay! Ay, babae ka! Akala mo napakaganda ang kayaman mo! Samantalang bata ka, sa akin pa utang ang nanay mo para may pangpurga sa'yo! May mitsado pa yung kamay mo! Halatang nag-uwi ka na naman ng handa! Ate Jana, bumitaw ka na rin, please. Para matapos na. Bakit ako bibitiw? Siya na una! Ang kakapal na mukha niyang dalawa! Hoy, huwag mong idamay ang anak ko! Paano hindi nadama yan? Kung di naman yan nagsumbang, hindi ka susugod dito? Sinabi ko lang naman sa kanya yung mga sinabi niyo sa akin kanina. Masyado ka namang sensitive para damdamin mo yung sinabi ko? As if naman hindi mo alam na ganyan ang ugali ng nanay mo? Oh, nag-uwi ako ng mga handa pero kung makapanglait at makapangmata ka dyan, akala mo may pinatay na akong tao? Sinabi ko lang ang totoo! Bakit, Aling Chona? Hindi niyo ba narinig ang usap-usapan dito tungkol sa pagiging gahaman niyo
sa handa. Hoy! Hindi lang ako nagsabi niyan. Buksan niyo ang mga mata niyo. Butasan niyo palalong tenga niyo para marinig yung mga sinasabi nila tungkol sa inyo. Ate Jana, please, tama na oh. Bakit ako ang pinapatigil mo? Bakit hindi ang nanay mo? Kasi ako ang tama dito. Nay, mali rin po kayo. Anong? Nakakahiya na. Nakakahiya na lahat ng ginagawa nyo. Tapos ngayon, makikipag-away kayo dahil may nampo na sa ginagawa nyo? Sobra na kayo. O diba? Kahit sarili mong anak, alam na mali ang ginagawa mo? Isa ka rin, Ate Jana eh. Oo, hindi kami kasing palad nyo. Pero hindi mo kailangang isapak sa mukha namin yung mga mali namin. Ilang araw akong hindi inimik ni nanay at hindi ko rin siya inimik dahil sa nangyari. Naramdaman naman niya na hindi ko siya gustong kausapin. Hindi na siya namilit pa at hinayaan na lang ako. Siya na rin yung dumistansya sa akin dahil marahil nahiya rin siya sa inasal niya nung nakaraan. Nahimasmasan na rin siya sa nangyari at siguro naisip niyang mali nga yung ginawa niyang yun kay Ate Jana. Binaba niya ang pagkatao niya dahil lang sa pagkaing hindi niya na i-take out. After nga nung away nila ni Ate Jana ay napansin kong ilang araw lang itong naglagi sa bahay. Ilang beses din itong tumangging sumama sa mga nag-aaya sa kanya sa mga handaan. Nagdahilan siya na marami raw siyang gagawin sa bahay kaya hindi siya makakasama. Pero ang totoo, Mama Mia, wala namang halos gagawin sa bahay namin noon kasi hindi naman kami masyadong madumi at makalat para laging maglinis. Dinahilan lang niya yun marahil para makaiwas sa mga taong nakasaksi sa away nila ni Ate Jana. Mama Mia, sinabi ko lahat ng hinaing ko kay tatay nung minsang tumawag ako sa kanya. Kay tatay lang naman ako nakakapagsabi dati ng mga hinaing ko tungkol sa nanay ko. Kahit naman nagkatampuhan kami ni nanay ay hindi ko naman balak siraan siya sa ibang tao. Kahit papaano naisip kong ikulong lang sa pagitan naming pamilya ang problemang ito. Nireklamo ko nga si nanay hindi lang nung nakipag-away siya kay Ate Jana, kundi pati na rin yung palagian niyang pag-uuwi ng handa sa mga pinupuntahan niyang handaan. Sinabi ko lahat kay tatay, wala na akong tinira, Mama Mia. Ito lang kasi ang naisip kong paraan para kahit papaano ay lumuwag naman ang nararamdaman ko. Grabe si Nanay, Tay. Grabe na talaga. Nanay mo pa rin yun. Huwag kang nagagalit ng ganyan. Hindi maganda yan, anak. Sobrang nakakahiya na kasi, Tay. Sana maintindihan niyo ako. Ilang beses na kaming napagchismisan dahil sa pagiging buraot niya sa handaan. Sana man lang kung kukuha siya. Yung saktuhan lang para hindi naman nakakahiya. Naiintindihan ko yung galit mo pero... Tapos kapag napuna siya, magagalit siya. Ano yun? Eh di sana pala, di siya nag-uuwi ng mga handa kung ayaw niyang napupuna siya. Andyan ba ngayon ang nanay mo? Wala po. Umalis na naman. May mga dala na namang lalagyan ng ice cream. Malamang sa birthday na naman yan pumunta. Pag-usapan na natin to habang wala siya. Makinig ka, Kim. Ayaw itong ipaalam ng nanay mo pero... Pero ano po, Tay? Pinapakaba niyo naman ako eh. Pero wala na akong trabaho ngayon. Matagal na akong natanggal sa trabaho ko dahil sa pandemic. Ngayon, nakikituloy ako sa Tito Alfie mo. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng pwedeng trabahong pang extra-extra lang. Para may maipadala ako sa inyo dyan. Bakit? Bakit naman hindi niyo po sinabi sa akin? Ako gusto ko. Pero yung nanay mo may ayaw. Bakit ayaw niyang malaman ko? Di ko naman kayo huhusgahan kung sakaling ganyan na nga ang nangyayari. Ito ha, huwag mo na lang sabihin sa nanay mo na sinabi ko kundi pati ako mabubungangaan. Ayaw niyang malaman mo para hindi ka raw malungkot. Napapansin kasi niya na kapag may masamang balita kang nalalaman, masyado mong dinaramdam.
Tay, pwede namang... Kaya naisip niya para sa kapakanan mo, huwag na lang sabihin yon. Kaya yung pag-uwi-uwi niya ng mga handa, paraan niya lang yun para makaraos kayo dyan. Dahil alam kong hindi sapat ang pinapadala ko para may makain kayo sa araw-araw. Kaya pala lagi siyang nakikibalita kung saan may handaan, kahit sa lamay. Kung hiya lang naman, siguradong nahihiya ang nanay mo sa mga kinukuha niyang pagkain. Pero sobrang gipit na kasi kami, anak. Sana maintindihan mo. Sana po sinabi niyo na to dati para hindi ko naman nahusgahan si nanay. May pride pa rin ang nanay mo. Siyempre, ayaw niyang kaawaan mo kami. Kaya siya ang gumagawa ng paraan para makakain ka pa rin ng maayos. Kaya pala kung tipirin niya yung mga handa na kinuha niya, hanggat maaari, gusto niya pang umabot ng ilang araw. Kaya nga sana huwag ka masyado masungit sa nanay mo. Kung ginagawa man niya yan, may dahilan. Oo, marami siyang nakukuha pagkain. Pero alam mo ba na binibigay talaga sa kanya karamihan doon? Sinabi po niya yan sa inyo? Oo. Sinabi niya na pagkatapos nga ng handaan tumutulong siya maghugas ng plato. O kaya mag-ayos ng mga kalat kapalit ng mga inuuwi niya. Inaabutan din siya ng pera, maliit nga lang. Tay, hindi ko alam. Pasensya na po kung... O sige friend, tawagan na lang kita bukas ha. Salamat sa pag-inform sa akin ng totoo. Ingat ka dyan ha. Anak, kain na muna tayo. Anong naamoy ko? Ako ata yun. Napagpawisan ako kanina. Nabilad ako sa araw kakalakad. Hayaan mo na. Amoy mechado. Oo, tapos 2 hiwang cake. Nahiya naman akong kumuha ng marami. Wala bang lumpia o kaya carbonara? Nakakamiss yun eh. Oh, bakit ngayon gusto mong sobrahan ko ang kuha? Galit na galit ka sa akin nung kumukuha ko ng marami ah. Nahaplos ka ba ng kapre? Hindi naman. Gusto ko lang ng ganung pagkain. Di bale sa susunod na birthday o lamay. Alam mo na po kung anong gusto ko. Promise, ako po ang maghuhugas ng lalagyan. Sumama ka na rin kung gusto mo para makapili ka ng pagkain na bet mo. Di na po. Alam ko naman na alam niyo kung anong gusto ko eh. Saka yung makakabuti sa akin. Salamat, Nay. Anong problema? Tatawag na ba ako ng albularyo? Parang hindi ikaw si Kim ah. Naglalambing lang naman. Ikaw naman. Di ka nagalit sa akin? Medyo na lang. Di ka kubuhan ng lumpia at carbonara eh. Dun sa pupuntahan kong birthday bukas, tingnan ko. Kukuhaan kita ng marami. Mama Mia, nahiya ako at nakonsensya nung nalaman ko ang totoong dahilan ng pag-uuwi ni nanay ng mga handa simula nung pandemya. Inakala kong masyadong makasarili ang paghakot niya ng maraming pagkain. Pero ginawa niya lang pala yun dahil nanay siya. Isa siyang nanay na ginagawa ang lahat ng paraan para mabuhay at hindi magutom ang kanyang anak. Isa siyang nanay na handang magpalamon sa hiya, wag lang mamroblema ang sikmura ng mga mahal niya sa buhay. Di bali nang siya ang husgahan ng iba kaysa makita niyang tirik na ang mga mata ng kanyang pamilya dahil sa gutom. Mama Mia, hinayaan ko na si nanay sa pagbabalot niya ng mga handa. Ako na ang bahala sa paghuhugas ng mga gagamitin niyang lalagyan. Ako na rin ang bahalang maghugas ng mga pinagkainan naming dalawa. Minsan ay napapasama na rin ako para lang may katulong siya sa pagsasalin ng mga pagkain, lalo na yung mga masasarsa. Kiber na kami kung makatingin sa amin ang iba pang bisita habang nagbabalot kami ng handa. Mama Mia, yung pagti-take out tuloy ng pagkain at handa ang naging bonding naming dalawa ni nanay. Hindi ko alam kung kaya itong maintindihan ng iba. Pero Mama Mia, nagpapasalamat ako na siya ang nanay ko.